Yo, we're gonna fucking... Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Vendetta. Sa simula ng eksena, makikita ang isang eroplanong papalapag sa runway, matapos ang ilang saglit makikita si Jimmy Vickers, isang special interrogation officer na nakasakay sa isang kotse, at pinakikinggan ng isang lumang mensahe mula sa kanyang ina, na umaasang makikita siya sa lalong madaling panahon at umaasa na makakauwi siya sa bahay ng ligtas. Sa mga oras na yun, seryoso at tila malalim ang iniisip ni Jimmy, at nang makarating siya sa bahay na inupahan, pinakinggan niya ang isa pang voicemail mula sa kanyang kaibigan, si Griffin. Maririnig dito na nakikidalamhati ito at nalulungkot sa nangyaring trahedya kaya't pinapagaan nito ang kanyang pakiramdam. Maya-maya, pumunta si Jimmy sa isang bar at pagkatapos ay kinausap ang mga may-ari na sina Debs at Terry, kung may alam sila tungkol sa insidenteng nangyari. Itinanggi naman ni Terry ang nalalamang impormasyon, kaya't sarkastiko siyang sinagot ni Jimmy na ilang yarda lang ang layo nito sa bahay ng kanyang magulang, sapat na yun upang marinig nito ang kanilang mga hiyawan. Tila hindi naman nasiyahan si Terry sa sinabi nito at pinaaalis na si Jimmy upang hindi na magdulot ng kaguluhan. Nagalit si Jimmy at hinawakan siya nito sa kwelyo at binanatan ng lalaki, namagitan naman si Debs at pinigilan si Jimmy. Sinabi nito kay Terry na sabihin na dito ang kanyang nalalaman, wala namang nagawa pa si Terry kung hindi sabihin dito ang nasaksihang trahedya. Ayon dito, nakita nito ang apat na mga miyembro ng gang na pumasok sa kanilang bahay, at narinig nito ang sigaw ng tatay ni Jimmy na tila hirap na hirap. Nang mga sandaling yon, siya ay nakasilip lamang sa bintana dahil natatakot na makialam. Pagkatapos ay nakita na lamang nitong nasusunog ang kanilang garahe kaya tumawag agad ito ng bumbero noong gabing yon. Sa kanyang nalaman, unti-unti namang nabubuo ang mga pangyayari kay Jimmy. Pagkatapos ay nagpunta siya sa kanilang dating bahay, sa garahe, kung saan pinatay at sinunog ang kanyang mga magulang. Tumingin-tingin siya sa paligid at naalala ang kanyang mga magulang mula sa isang lumang larawang nakita sa silid. Balik sa nakaraan, kung saan pareho pang nabubuhay ang mga magulang ni Jimmy. Makikitang masaya ang dalawa sa pagdating ng kanilang anak. Sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama na si George, na linisin ang harap ng kanilang bahay, dahil gusto nitong malinis ang lugar pagdating ng kanilang anak. Dahil pareho silang excited na makauwi si Jimmy, pumayag si George na linisin ang harap ng kanilang bahay sa kanyang pagbalik. Samantala, sa ibang eksena, makikita ang apat na miyembro ng gang na gumagamit ng ilegal na droga sa loob ng sasakyan habang hinihintay ang kanilang susunod na target. Ilang sandali pa, makikita ang isang babae na umalis sa building upang magdeposito ng pera sa bangko. Naging alerto naman ang mga gangster at nagsuot ng kanilang mga maskara upang sundan ang kotse ng babae. Hindi nagtagal, na-corner ng mga ito ang babae sa dulo ng kalsada, at kinaladkad ito palabas. Hinanap ng isang gang ang dala nitong pera sa loob ng sasakyan. Ngunit hindi nito makita. Ng mga oras na yun, dumating naman si George, ang ama ni Jimmy, na saktong napadaan sa lugar na yun. Huminto agad ito nang makita ang ginagawang panghaharas sa babae. Pinaalis siya ng mga goons at pinalo siya ng isa sa mga ito ng baseball bat, ngunit nagawa ni George na suntukin ito at sabay na nakuha ang bat at pinalo pabalik sa ulo nito, dahilan upang ito ay mamatay. Pagkatapos ay hinarap ang iba pang gang at sinabing umalis. Tinutukan naman siya ng kutsilyo ng isa sa mga miyembro ng gang upang takutin ito, ngunit nang narinig ng mga ito ang sirena ng pulisya, agad na nagsitakas ang mga ito. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng insidente. Sa kanyang pahayag, sinabi ni George sa pulisya na gusto lamang niyang pigilan ang mga ito at wala siyang intensyon na patayin ang isa sa kanila. Sarkastiko namang sinabi ng Chief Inspector na si Holland na dapat ay naisip niya yun bago ipalo ang baseball bat sa lalaki. Pagkatapos ay nagpatuloy ito upang arestuhin si George sa salang pagpatay. Sa ibang eksena, ang natirang tatlong gangster ay pumunta sa kanilang boss na si Warren, at ipinaalam dito na hindi natuloy ang kanilang plano. Nang tanungin ito kung nasaan ang kanyang kapatid, nagulat ito nang malaman ang tungkol sa pagkamatay nito. Galit na galit ito sa pagkawala ng kanyang kapatid, kaya't inutusan ni Warren ang mga gangster na huwag babalik hanggat hindi namamatay si George. Samantala, pag-uwi ni George matapos makapagpiyansa, sinundan siya ng mga gangster.
kasama na si Warren. Ang dalawa ay umikot sa likod ng bahay, habang ang dalawang lalaki naman ay pumunta sa harap ng pinto. Nilagyan nila ng patalim ang butas ng pinto sabay na kumatok, na naging dahilan upang masaksak ang isang mata ni George nang silipin niya ito. Pagkatapos, nang makapasok sa loob, pinagsamantalahan ni Warren ang ina ni Jimmy at si George naman ay pinagtulungang bugbugin. Sinandal nila ito sa dingding na may kutsilyo sa bibig at sinabing hindi ito dapat kumilos bilang isang bayani ng araw na iyon. Pagkatapos, itinali ng mga gangster ang mag-asawa sa upuan sa garahe, at binuhusan ng gasolina. Nagmamakaawa ang mag-asawa, ngunit hindi tumigil si Warren, sinindihan nito ang silid at sinunog ng buhay ang mag-asawa. Balik sa kasalukuyan, kung saan nakatayo si Jimmy sa parehong lugar kung saan sinunog ang kanyang mga magulang, dumating naman ang kanyang kaibigang pulis na si Griffin. Sinabi nito na isa sa mga kapitbahay nila ay nakakita ng isang itim na BMW, na mabilis na tumakbo, bandang alas 11 ng gabing yun, ngunit, hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na makita ang plate number ng sasakyan. Iniisip ni Griffin na malaki ang posibilidad na ang nakabangga ni George ng araw na yun ay ang siyang pumatay sa mga magulang ni Jimmy, ngunit walang sapat na ebidensya ang mga pulisya laban sa mga ito. Inutusan naman ni Jimmy si Griffin na kuhanin ang CCTV footage ng ginawang pagnanakaw ng mga ito at pagkatapos ay umalis siya sa garahe na may luha sa kanyang mga mata. Kinaumagahan, nagbigay galang si Jimmy sa puntod ng kanyang mga magulang. Habang siya ay nasa simbahan, dumating ang kanyang asawang si Morgan. Nang mga araw na yon, sila ay nasa proseso ng diborsyo bago ang trahedyang nangyari. Tinanong siya ni Morgan kung bakit hindi siya nakarating sa libing ng mga magulang sa kabila ng ilang beses niyang pagpapadala dito ng mensahe. Ngunit matapos na maisip na si Jimmy ay dumadaan sa isang mahirap na sitwasyon, pinayuhan niya ito na hindi niya kailangang mag-isa, at maaari siyang dumaan sa kanyang bahay paminsan-minsan. Kinabukasan, nakipagkita si Griffin kay Jimmy, at sinabi nito na ang itim na BMW ay kay Warren, na ayon sa investigasyon, ay kapatid ng aksidenteng napatay ni George noong araw na yun. Pagkatapos ay binigay nito kay Jimmy ang CCTV footage ng pagnanakaw. Nang gabing yun, paglabas ni Warren ng gym, may bumangga sa kanyang sasakyan mula sa likuran. Lumabas ito at nakita si Jimmy na naghihintay sa likod ng kotse, at nagsimulang magsalita ng hindi maganda. Si Jimmy, na kabilang sa Special Interrogation Officer ay walang sinayang na oras, binanatan niya ito ng matindi dahilan upang mawalan agad ito ng malay. Nang magising si Warren, nakatali na siya sa upuan sa harapan ng kotse, habang si Jimmy ng mga sandaling iyon ay binubuhusan ng gasolina ang kanyang buong sasakyan. Ipinaalala ni Jimmy ang tungkol sa mag-asawang pinaslang nila. 2 linggo na ang nakakaraan, at doon ay sumabog sa galit si Warren. Sinabi nito na ginawa lamang niya ang tama at sa halip na pagsisihan ang kanyang ginawa, ipinaliwanag niya pa kay Jimmy kung paano niya pinagsamantalahan ang ina nito noong gabing iyon. Nang mga oras na iyon, kinokontrol ni Jimmy ang kanyang emosyon. Sinabi niya dito na isulat ang pangalan ng ibang kasama. Kapalit ng kalayaan nito, naniwala naman si Warren. Pagkatapos may sulat ang pangalan ng mga kasama, nagsindi ng sigarilyo si Jimmy at pinasabog ang buong sasakyan. Pagkatapos, tumungo siya sa kinaroroonan ni Morgan. Habang nag-uusap, kumikirot ang tama niya sa tagiliran kaya't hindi siya makapagsalita ng maayos. Nang tumayo na siya at nagpaalam, nakita ni Morgan na may iniinda siyang masakit at nakita nito ang bahid ng dugo sa kanyang suot na damit. Nag-alala ito at dinala siya ng babae sa kwarto kung saan tinahi nito ang kanyang mga sugat. Bagamat sila ay malapit ng magdiborsyo, ang insidente ang nagpalapit muli sa kanila sa isa't isa, na naging resulta sa pagpapalipas ng gabi ni Jimmy sa bahay ni Morgan. Sa sumunod na araw, naging headline ang pagkamatay ni Warren. Ngunit alam ng lahat na dahil ito sa kanyang pagbebenta ng droga at kriminal na background. Nang malaman ng isa sa mga gangster na si Rob, ang tungkol sa insidente, siya at si Leon ay sumugod sa kasosyo sa negosyo ni Warren, si Caleb, na sa tingin nila ay maaaring pumatay kay Warren dahil sa kanilang alitan sa porsyento. Pinuntahan ng dalawa ang apartment nito, kumatok sa pintuan at hinarap silang dalawa. Nagulat ito nang tutukan siya ng baril ng mga ito, at hindi din alam ni Caleb kung ano ang ibinibintang ng mga ito sa kanya. Matapos siyang mailigtas ng kanyang kasintahan, itinanggi ni Caleb ang mga paratang at binantaan sina Rob at Leon na huwag nang babalik sa kanyang lugar.
Samantala, nang gabing yun, binisita ni Griffin si Jimmy at pinayuhan itong huwag ilagay sa kanyang kamay ang batas. Ngunit iniisip ni Jimmy na ang tiwaling sistema sa lipunan ay hindi makakatulong upang huminto ang mga masasamang loob na abusuhin ang mga inosenteng pamilya sa kanilang lugar. Ginagawa lang ng mga ito ang proseso at pagkatapos ay hindi na umaaksyon, habang ang mga kriminal ay pinagtatawanan sila. Napatunayan ito ni Griffin nang minsang nandoon siya sa pinangyarihan ng krimen, kung saan ang isang lalaki ay pinatay ng isang magnanakaw. Dito napagtanto ni Griffin ang tiwaling sistema sa departamento ng pulisya, nang pinabayaan ni Chief Inspector Holland ang armadong magnanakaw at ang mga biktima, at tahasang sinabi nito na hindi na dapat gumanti ang tindera. Sinagot ni Griffin ito at sinabing pinoprotektahan lamang ng lalaki ang kanyang kabuhayan, ngunit, sarkastiko siyang sinabihan nito na kumalma lamang. Ayon dito, walang magiging problema dahil kukunin naman ng asawa ng lalaki ang insurance, makakakuha sila ng malaking payout, at lahat ay magiging masaya. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Jimmy ang paghahanap sa mga miyembro ng gangster. Ang sinunod nitong target ay si Ryan. Dinala niya ito sa isang abandonadong lugar, iginapos sa isang upuan, at nilagyan ng mouth clamp ang kanyang mukha. Sa katulad ni Jimmy, lahat ng uri ng pagpapahirap na pwedeng gawin ay alam niya. Binuhusan niya ng semento ang bibig ni Ryan, hanggang sa napalunok ito at nalagutan ng hininga hanggang sa mamatay. Kinabukasan, nakita ng mga pulis ang matigas na katawan ni Ryan mula sa itaas hanggang sa tiyan nito dahil sa semento. Nang mabalitaan nito ni Inspector Holland, nagpakita siya ng matinding interes, at naniniwalang ito ang kaso na makapagbibigay sa kanya ng disenteng promosyon. Kasunod nito, ipinakita ni Terry, ang may-ari ng bar kay Holland ang CCTV footage, kung saan makikitang bitbit ni Jimmy ang isang walang malay na lalaki, at inilagay sa likod ng kanyang sasakyan, bagamat pinayuhan siya ni Debs na huwag ipaalam ang video. Ayaw naman ni Terry na masunog ang kanyang bar tulad ng bahay ni George. Samantala, inimbestigahan ng pulisya si Morgan tungkol kay Jimmy, nagsinungaling naman ito habang nagtatago si Jimmy sa kanyang apartment. Ilang sandali pa, nagpunta ng Mart si Jimmy, kung saan nagsimulang sundan siya ng dalawang pulis, akmang huhulihin na nila ito, nang biglang huminto ang isang sasakyan. Lumabas ang dalawang lalaking may matikas na katawan at sinalakay ang mga pulis, nakatakas naman si Jimmy kasama ang mga ito. Sa puntong yon, nagulat siya nang makita si Colonel Leach na bumaba sa kotse. Dahil importanteng asset si Jimmy sa mga special operation, ang koronel mismo ang pumunta para kunin siya pabalik. Binigyan niya si Jimmy ng 48 oras upang tapusin ang kanyang nasimulan. Pagkatapos nito ay kailangan na niyang bumalik sa kanyang trabaho. Sa ibang eksena, nilapitan ni Griffin ang kanyang kasamahan na si Joe, ang leader ng SWAT team, at sinabi dito na hindi dapat seryosohin ang kasong yun. Naghinala naman ito kung may nalalamang impormasyon kaya tinanong siya nito kung kilala niya ang pumatay sa mga gangster. Sinabi naman ni Griffin ang totoo, na siya ay isang kaibigan ni Jimmy kung saan ito ang anak ng mag-asawang brutal na pinatay. Iniisip ni Joe na wala ng kontrol si Jimmy at pinipersonal nito ang sitwasyon. Sinabi ni Griffin na walang pinagkaiba dito si Holland, dahil siniseryoso lamang nito ang kaso upang tumaas ang kanyang posisyon. Masisira lamang nito ang departamento sa kanyang katiwalian at kapabayaan. Balik kay Jimmy, ipinagpatuloy niya ang paghihiganti dahil alam niyang suportado siya ng kanyang mga kasama sa Special Force, at alam niyang hindi siya mahuhuli. Samantala, habang nakaupo si Leon sa strip club, nakatanggap siya ng isang envelope na may larawan ng patay na si Ryan. Nakaramdam siya ng panganib kaya't agad na umalis sa club at mabilis na tumakbo palabas hanggang sa makorner siya ni Jimmy at pinalo ng tubo. Matapos magkamalay, natagpuan ni Leon ang kanyang sarili na nakahiga sa lupa, na ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nakakadena sa gate at ang kanyang itaas na katawan ay nakatali sa kotse. Walang ideya si Leon kung bakit siya pinahihirapan, na lalo namang ikinagalit ni Jimmy. Bilang resulta, hindi nagpakita ng awa dito si Jimmy. Sa halip, sumakay ito sa kotse at pinatakbo ng buong bilis ang sasakyan dahilan upang mahati ang katawan nito sa 2 piraso. Sa sumunod na araw, nakipagkita si Colonel Leach kay Holland sa isang restaurant. Hiniling nito kay Holland na ibigay na sa kanya ang lahat ng nakuhang ebidensya kay Jimmy,
At sinabi din ito na si Jimmy ay kabilang sa Special Forces. Nang marinig ito, tumanggi si Holland na ibigay dito. Dagdag na nito, na kung gagamitin ng koronel ang batas sa kanyang mga kamay, siya ay makukulong. Kinuwento naman ni Colonel Leach ang katapangan ni Jimmy sa pamamagitan ng paggunita sa isang pangyayari noong 2009. Sinabi niya, na taong 2009, nang malaman ng Special Force ang plano ng mga terorista na pag-atake sa British mainland, ngunit tumanggi ang mga ito na ibunyag ang anumang impormasyon tungkol dito. Gayunpaman, tumagal lamang ng 10 minuto nang malaman ni Jimmy mag-isa ang plano ng mga terorista. Sinabi din ito na ang mga taong tulad ni Jimmy ay hindi natatakot kay kamatayan, sa halip ay hinaharap niya ito. At sa huli, sinabi nito na tatapusin na lamang ni Jimmy ang kanyang nasimulan at ito ay hindi na niya makikita. Tinanggap naman ni Inspector Holland ang hamon, at ipinahayag na hahanapin si Jimmy. Umalis si Coronel sa pamamagitan ng babala kay Holland na kung sakaling may mangyaring hindi maganda kay Jimmy, babalikan niya ito. Sa sumunod na eksena, makikita ang superintendent at komisyoner ng pulisya na nakipag-meeting sa hepe ng hukbong militar. Diretsahang tinanong ng hepe ang tungkol sa ginagawang investigasyon kay Jimmy. Sinabi nito na hindi dapat makulong si Jimmy sa anumang pagkakataon. Hindi na din ito nagsiwalat pa ng maraming detalye tungkol sa pagkatao ni Jimmy. Sinabi din ng hepe ng militar sa mga opisyal ng kapulisyahan kung gaano kahalaga si Jimmy para sa secret agency ng Britain. Hiniling din ng hepe sa mga nakatataas sa pulisya na direktang magulat sa kanya tungkol sa pag-iimbestiga sa kaso ni Jimmy. Kinagabihan, pinuntahan ni Jimmy ang huling natitirang miyembro ng gang, na si Rob. Ginamit ni Jimmy ang isang drug dealer upang makapasok sa loob ng gusali. Pinakatok niya ito sa pinto, at ginamit bilang panangga. Sa mga oras na yun si Rob ay nakatakas. Samantala, pinatay ni Jimmy ang lahat ng natitirang nagbebenta ng droga maliban kay Caleb, ang kasosyo sa negosyo ni Warren. Itinali siya ni Jimmy sa upuan, at pinaghalo ang ilang kemikal sa isang balde, na siyang parehong mga kemikal na ginagamit ng mga nagbebenta sa paghahanda ng mga drugs. Nilagay din ni Jimmy ang lahat ng pera upang matuno sa balde, bago tuluyang ibinuhos ang kemikal sa ulo ng lalaki na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Samantala, napagtanto ni Holland na si Griffin ang nagbibigay ng intel kay Jimmy mula pa sa simula, kaya tinanong niya ito kung sino ang susunod na target ni Jimmy. Gayunpaman, tumanggi si Griffin na sabihin ito sa kanya, at hiniling na lumayo sa landas ni Jimmy. Ngunit gagawin ni Holland ang lahat mahanap lang si Jimmy, kahit na sumalungat sa utos ng kanyang superior. Hinanap ni Holland ang huling miyembro ng gang sa ospital na nakatakas sa ginawang pagsalakay ni Jimmy. Pagkatapos, ilang araw ang nakalipas, makikita si Rob na nasa apartment ni Jimmy na tila may hinahanap na liham. Sa sumunod na eksena, makikitang hinahabol siya ni Jimmy, at napunta sila malapit sa daungan. Pinaluhod ito ni Jimmy habang nakatali ang mga kamay, naglabas ng isang hyringilya, at sinabi ni Jimmy na ito ang pinakamapanganib na aerosol spray na kayang sunugin ang lamang loob ng isang tao. Tinawanan at dinuraan lamang siya ni Rob at sinabing tingnan nito ang trunk ng kanyang sasakyan. Nasorpresa naman at magkahalong emosyon ang naramdaman ni Jimmy nang makita ang laman nito. Nakita niya si Morgan na wala ng buhay at ito ay kagagawa ni Rob. Lubos ang kanyang galit at pagkahapo sa ginawa nito, kaya't ibinuhos ni Jimmy ang lahat ng magazine ng kanyang baril kay Rob. Nang mga oras na yun, dumating sa eksena ang SWAT team kasama si Holland. Dumating din si Griffin, at kinumpronte nito si Holland tungkol sa ginawang pagpapatakas kay Rob mula sa ospital, at hayaang patayin ang asawa ni Jimmy. Sinabi ni Holland na hinayaan niya ito para malaman kung nasaan si Jimmy, ngunit hindi niya alam na papatayin nito ang asawa ni Jimmy. Nang makita ang totoong pagkatao ni Holland, inutos ng SWAT captain na si Joe sa kanyang squad na tumayo at ibaba ang mga baril, na nagpatigil kay Holland. Hinayaan nila si Jimmy na makaalis, habang sinubukan naman ni Holland na pigilan siyang mag-isa, at bago umalis sa lugar, sinuntok ni Jimmy si Holland sa mukha, dahilan para ito ay tumigil. Natapos ang istorya sa isang eskinita kung saan nagtatapo ng basura ang isang babae. Dalawang estranghero ang nambastos dito at hinawakan siya habang sumisigaw ng tulong. Sa kabilang dulo ng eskinita, lumitaw si Jimmy, hinarap ang mga tulisan habang pinaalis siya ng mga ito. Sarkastikong ngiti naman ang tinugon dito ni Jimmy. Kung umabot ka sa punto ng video na ito kaibigan,
At kung nagustuhan mo rin ito ay pwede bang pakitype mo naman sa comment section ang salitang vendetta? Baka maaari ding palike naman ang video at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.